Usapan natin is napupuntong gera na pinaplano ng Amerika against China. At ang ginagawang proxy ay ang Pilipinas. This issue cut across everything. And everyone in the country should be concerned. At lahat tayo mga Pilipino may constitutional right to express our views about this issue. Yun nga yung mahirap binabox lahat na lang ng nagsasalita against government, ibabox mo, ipipaint mo into something para lang masabi, parang lang may masabi ka against that person or against this group. Nananawagan tungkol dito. Kasi alam natin lahat na ang gera ay hindi makakabuti sa Pilipinas. At ang kapayapaan ang kailangan natin panindigan at isulong. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mga nag-react na itong ganitong panawagan, yung 'di ba, merong tinatag na coalition against nga dito sa gera. Ano daw nagiging ano na daw ng mga komunista raw, linyahan ng mga komunista. So kumbaga sila lang ba ang may karapatan na magsabi ng ganito? Yung ordinaryong Pilipino ba, hindi ba pwedeng magsabi na ayaw namin ng gera? Una sa lahat, kung babasahin naman ang konstitusyon, yung gera po ay hindi dapat na siyang itaguyod at isulong bilang polisiya ng ating bansa. Tama po ba, ma'am? Mali naman yun. Lahat na lang ba ng tao na kumbaga nagsasalita against sa gobyerno, ibabox nyo na either traitor ka, komunista ka, or what? You should not box. Kasi ang usapin po ay hindi, it cut across different ideology, it cut across different gender, different, kung anong status mo sa buhay, kung anong pinaniniwalaan mo. Kasi pinag-usapan natin is napupuntong gera na pinaplano ng Amerika against China. At ang ginagawang proxy ay ang Pilipinas. This issue cut across everything. And everyone in the country should be concerned. Hindi mo kailangan maging komunista, maging democratic or what para magsalita tungkol dito sa issue na to at manindigan na hindi dapat payagan yan. Isa pa, tama ka, nasa constitution yan at lahat tayo mga Pilipino may constitutional right to express our views about this issue. Yun nga yung mahirap binabox lahat na lang ng nagsasalita against government, ibabox mo, ipipaint mo into something para lang masabi, parang lang may masabi ka against that person or against this group. Hindi ho tama yun. Tignan nyo muna, before kayo mag-label, tignan nyo kung anong pinaglalaban, i-assess nyo at tignan nyo kung yan ay nakakabuti o nakakasama sa bansa. Pero as far as I'm concerned, when we say we want peace and we say we no to war, kahit balik-baliktarin mo ang mundo, it's good for the country, it's good for the world, and it's good for the region. Walang kahit sino sa mundo dito na papayag ng gera. Ang papayag lang ng gera ay yung mga taong medyo may problema sa pag-iisip, sa utak, at ang iba dyan ay may interest din at kumikita din sa gera. At alam natin, ng United States, they earn from this. And they need war for them to, have big sales, yung kanilang industrial military complex, and pag lulugmok ang kanilang ekonomiya, they need these things for them to, get more money, more sales, good for their economy. But yung nasa tamang pag-iisip, hindi mo to gusto kasi ito ay distraction ng casualty nito, casualty sa tao, casualty sa properties, casualty sa ekonomiya, everything is just all about distraction. Who in this world na nasa tamang pag-iisip gusto ng gera? So ang sinasabi ko, wag niyong i-box yung mga tao na tumatayo sa tama kasi walang mali sa pagtayo sa no to war at walang mali sa pagtayo ng we are for peace and we want peace in our country, we want peace in the region, and of course we want peace in the world. Cliché man siya, but that is the truth and that is right. So I don't agree with this. Kanina nga, si Sir Peter Moto, nagsalita nga siya doon Kasi sinasabi nga niya, hinahanap niya ang mga kasamahan niya before, na kung saan before, yun ang mga nagsasalita na no to imperialism, no to American militarization. Wala Kasi nga, ang sinasabi nga ni Sir Peter Moto, paano? Nandun na sila sa kaalyado na kasi sila ng gobyerno or ng mga certain personality ng gobyerno. Kaya hindi na sila, nagrararara. So, ang nangyari, yung mga well-intentioned Filipinos
Me, Sas, Harry Roque, Lorin Badoy, Peter Mutok, Peter Lavinia, and all others, RJ Avellana, at yung iba pang mga koalisyon at iba pang mamamayan na nandun, both online and on-site, ay nananawagan tungkol dito. Kasi alam natin lahat na ang gera ay hindi makakabuti sa Pilipinas. At ang kapayapaan, ang kailangan natin panindigan at isulong. Now, kung kayo ay hindi naniniwala dito, may problema po kayo sa pag-iisip nyo. At baka hindi kayo nasa planetang Earth or baka galing kayo sa ibang planeta at hindi nyo naiintindihan kung ano ang importansya ng kapayapaan at ano ang importansya ng pagtutol sa gera. And nakikita mo ba, ma'am, kasi yung iba kasi parang parang natatakot na ba kung magganoon ng ganitong mga pronouncement, kasi akala ko nung last election lang nauuso yung cancel, 'di ba? Ika-cancel ka dahil sa mga pahayag mo. Ang alam ko, ang bansa natin ay may demokrasya, may kalayaan ang bawat isa. Bakit na parang nauuso na at hindi pa nahihintay yung canceling? Yung cancel culture na yan ay para lang yan sa mga taong makitid yung utak. To be very frank, I'm not afraid of being cancelled kasi hindi naman lahat ng tao nabubulag or nababayaran para makita nila kung anong totoo. Kasi yun na sinasabi ko, the Philippines pride itself to be a democratic country, upholding democratic rights, at lagi pa nga natin kinokontradict yung sarili na ang sinasabi natin in contrast with countries like, for example, these countries, they are not democratic, we are democratic. But how can you be a democratic country when you cancel people who are just, having a different opinion other than your opinion? Hindi dapat Kasi it should be a market of ideas and market of opinions. Kaya yung mga taong yun na sila pa actually ang karamihan na sinasabi nila democracy, democracy, pero sila ang nagka-cancel. So anong democracy na sinasabi nila? Yun yung mga tao na napaka-hypocrite Sa akin kasi, I don't care if these people will cancel me. But I will stand on what I think is right and together with other people na kasama natin sa pagsusulong ng kapayapaan at no to war na advocacy. Kasi alam ko sa puso ko, sa utak ko, at kahit anong libro pa yan, nasa tamang lugar ako and I'm standing on the right side of history. So, wala akong dyan, hindi ako natatakot sa mga taong nagka-cancel at naninira at inaatake ka personally because of your views and your opinions. No, I'm not afraid of this. I don't care about them because I know myself and I know that there are people like me standing on this kind of advocacy at kasama kayo dyan, SMNI. Kaya kami lumalakas din ang loob namin dahil may suporta din kami galing sa inyo. Maraming salamat for that. Pero paano kung ang gobyerno mismo yung nagka-cancel? Yun. Alam naman natin na nagka-cancel na. So, given na yun, ang tanong na lang dito is how would you, play with the dynamics na meron? Kasi, paano hindi, gagawa talaga sila yun kasi ang tinatamaan kasi ng ganitong advocacy, sila din. So, ang tanong ko lang sa kanila, siguro, dapat isipin din nila kung bakit maraming tao na ngayon, hindi lang ako ito marami ito na mga tao na they're right now waking up and seeing the reality. Kung ano talaga ang nangyayari sa bansa nila at kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat panindigan. So, dapat mag-isip din sila kung bakit may mga taong tulad ko at marami kami na ganito ang paninindigan. Anong nakikita namin? Baka kung mag-iisip sila, makikita nila kung anong dapat nilang baguhin at isaayos. Kasi may panahon naman para mag-ayos May panahon naman para baguhin ang dapat baguhin. Now, ang problema, kung blind sila and they're trying to be blind about these things and they're trying not to see this thing kahit na nasa harapan na nila, malaking problema yon. Kasi hindi nila mapipigilan ang puwersa ng mamamayan. Ang natin dito, habang ang mamamayan ay nakakakita na at nakikita nila ang nangyayari, may awakening na, may reflection na nangyayari, hindi nila mapipigilan ang puwersa ng mamamayan. That is something natural and that's something organic. Kaya ako, ang sa akin, I try to contribute humbly sa pagpapaliwanag sa mga issue na tingin ko ito yung dapat maintindihan ng ating mga kababayan.
Ang hayaan na lang, kapag nakita, naintindihan ng ating mga kababayan ito, then let them decide what they think is right for the country and what is not. At yun na yun, nangyayari na yun. Makikita naman natin sa mga pagtitipon, sa mga rally, you can see people going there. So, makikita, kanina nga na-shock ako, I'll be very frank, Admar and MJ, na-shock ako na ang daming tao dun sa on-site. On-site ng launch kanina ng coalition, ang daming tao, ang daming nag-sign ng manifesto. Sa online, kasi I was participating via online, ang daming tao na nasa online, umabot ng almost 100 people, na usually, kapag nami-media forum kami, siguro mga 20, 30, hindi nga umabot minsan ng 30 ang nasa online, sa on-site, marami-rami, pero this time around, ang dami. Nasabi ko, na-assure ako sa sarili ko na, I think I'm standing on the something right, and I'm not alone in this. There are other people who are now seeing it and trying to support and standing on the same thing that we're standing on.